Nagkabukingan na mga kababayan at malamang mauwi ito sa tampuhan ng dalawang mag-BFF sa Senado mga kababayan. Itong si Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. Kani-kanina lamang mga kababayan sa Senate plenary hearing ay nagkakabistuhan na pagkatapos mag-privilege speech nito ni Senator Amy Marcos na may pinipresensya ng mga video footage kung saan ipinapa-strike out nito ni Senator Mig Zubiri dahil umano inilabag umano nito ang kanilang Senate rules. So halos lahat mga kababayan na minority bloc ay sumasalungat dito sa presentation ni Senator Amy Marcos. Isa doon sa highlight, doon sa presentation ni Senator Amy Marcos mga kababayan, ay ang umanong secret meeting ng ilang mga mambabatas natin doon sa Soler. Days before na nangyari ang kaguluhan sa Senado mga kababayan, ay nagkaroon umano ng secret meeting itong si Senator Tito Soto, Speaker Bojide, kasama ang kanilang mga sekretary at iba pang mga mababatas mga kababayan, mga piling mambabatas umano. At ayon pa dito ni Senator Ping Lacson, mayroon umano siyang hiwalay na meeting noong oras na iyon, subalit nagkamali umano siya ng pasok. Tingnan mo mga kababayan kung gaano ito ka best actor itong dalawang mag-BFF na to. So doon umano sa VIP room sa Soler mga kababayan, nagbi-meeting umano sila. At ang pinag-usapan nila mga kababayan, CONAS, Constitutional Assembly, kung saan pinag-usapan nila itong no election at saka yung term extension ng mga senador at mga kongresista mga kababayan. So patunay ito na talagang itong si Ping Lacson at saka si Tito Soto mga kababayan ay mayroong mga lihim na agenda sa sinasabi nila na hindi alam ng mga ibang kasamahan nila sa Senado. Totoo yun, kasi sila lang ang nag-set nitong mga schedule na to na hindi alam ng mga kasamahan nila. So kanina mga kababayan, nagkakabukingan na. Ang sabi ni Tito Soto, itinanggi niya nagkakaroon sila ng ganong usapan. Although inamin niya na narinig niya, pero ang katwiran nito ni Tito Soto mga kababayan ay talagang deny to date talaga. Tama talaga yung mga terminolohiya ni Senator Amy na deny to date. Noong si Ping Lacson na ang privilege speech mga kababayan, inamin niya. Inamin niya na mayroon silang meeting doon sa Soler at napag-usapan nila itong mga bagay na ito, itong pag-aminda ng saligang batas. Inamin din niya mga kababayan na siya yung resource person nito ni Lito Banayo. Itong si Lito Banayo mga kababayan, ito yung kolumnista sa Philippine Star kung saan inilathala niya yung pinag-usapan nila ni Senator Ping Lacson hinggil dito sa Constitutional Assembly na gaganapin. Sabi pa ni Senator Ping Lacson, siya ang resource person ni Lito Banayo. So wag mo nang ilihim yan Sir Lito Banayo kung hanggang ngayon ay ililihim mo pa na kung sinong resource person mo. Si Senator Ping Lacson, inamin na niya sa Senado kanina. Punot dulo dito mga kababayan sa kaguluhan dito sa Senado ay itong si Senator Tito Soto at saka itong si Senator Ping Lacson. Itong mga lihim nila na mga agenda mga kababayan. Maniwala ako niya na yung ibang kasamahan niya sa minority, hindi nila alam yan. Yung mga lihim na agenda nitong dalawa. Natatandaan din natin, bago sumabog yung kaguluhan sa Senado mga kababayan, ang NBI nakapag-coordinate na ni Senate President noon na si Senator Tito Soto.
as early as 7 o'clock umano, sabi ni Senator Alan Cayetano, nakipag-coordinate na. Nandoon na ang NBI sa Senate vicinity. At nakipag-coordinate na ni Tito Soto, mga kababayan, na huhulihin nila si Senator Bato. Ang sabi ni Senator Tito Soto ay makipag-cooperate kayo sa USAA. Ang totoong traitor sa Senado, mga kababayan, ay ito si Tito Soto. Ito yung nagdala ng dungis na sinasabi nila na ibalik nila ang dignidad at dangal ng Senado